Magalang-galang Bernadette G. Pareñas, sa ating masigasig na punong guro, Ginang Jeneline A. Sadang, sa ating ikalawang pansangay na tagapamahala ng mga paaralan, Ginoong Homer N. Mendoza, sa ating panauhing tagapagsalita, Pinipining Matea, Alvin H. Vidal, sa ating masisipag na SPTA sa pamumuno ni Ginang Perida Joy L. Quinto, kaguruan at mga kawani, mga mahal na magulang, kapwa nagsipagtapos, mga binibini at ginoo, mapagpalang hapon po sa ating lahat. Sa araw na ito, ating ipagdiriwang ang bunga ng ating pagsisikap, pagpupunyagi at pagtsatsaga. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, hinububog natin ang ating kinabukasan. Ang tema ngayong taon ay ang kabataang Pilipino para sa itatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Isinasaad nito ang kahalagahan ng ating papel sa lipunan, ang pagpili ng tamang desisyon gamit ang magandang edukasyon. Hindi lang para sa atin bilang individual, kundi para sa atin, sa ating bansa. Hindi dahil mga bata pa tayo ay wala na tayong pwedeng magawa para sa ating kinabukasan. We are the world changers. Ika nga po ng ating pambansang bayani ng Jose Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Sa ating mga kamay nakasalalay ang pagbabago at pag-unlad ng ating bansa. Tayo ang magiging haligi ng isang matatag na Pilipinas. Sa pagtatapos natin sa elementarya, dala natin ang mga aral na natutunan at mga pangarap na nais nating makamit. Tayo ang bagong mukha ng pagbabago. Sa ating paghakbang, tatahakin natin ang landas tungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Huwag tayong panghinaan ng loob sa harap ng mga pagsubok. Pagkos, gamitin natin ito bilang inspirasyon upang magpatuloy patungo sa ating pangarap. Kaya kapwa ko nagsipagtapos, kailangan natin kumilos. I've been challenged in academics and extracurricular activities. Kahit na bata ako, I took those things seriously. Bakit? Dahil lagi akong determinadong mag-excel sa klase. Gusto ko maging proud sa akin ang mga taong nasa paligid ko, lalo tigit ang aking mga magulang. It both gave me good and bad benefits. Good, because this gave me a title and made my name stand out. Nakamit ko ang magagandang impresyon sa akin. And bad, because they started expecting higher grade. Expectations after expectations. Kailangan, ito ang gawin mo. Dapat, ito ang maabot mo. And be the best. I was under total pressure. Sa paglipas ng panahon, naging takot ito. Takot na mabigo, takot na magmukhang mahina, takot na madismaya ang iba, fear not to be enough. Alam kong karamihan sa inyo ay nararanasan din ang takot nito na tinutukoy ko. It is hard being stuck with our fears all the time. We sometimes try to fight it, but instead become the ones we were fighting against. Pero para sa akin, dahil lang to sa pagnanais lamang. Wishing to succeed, wishing to grow, and wishing to be loved for who we really are. This is the fear of thinking that they may not accept us for our flaws and imperfections. Pero, what exactly are these flaws? Yun ba yung mga panahon na hindi mo nakamit, yung dapat mong makamit? Running for first, but instead became the second? Pero sa takot na lang ba iikot ang buhay natin bilang mag-aaral? Siyempre hindi. So you might ask me, how did you conquer and face your fears? Tumigil ako mangarap lamang. And I started taking steps one by one. I stood with the help of God and with the help
of my family and friends, and I stood with the help of myself. Sa lahat ng aking pagkakamali, determinado at desidido na akong baguhin ito. Iniba ko rin ang aking pananaw sa pressure na nararamdaman ko noon. I started thinking of those as a reminder to always do better each day. But I don't want to be a role model because I want you to be your own role model. Nang sa gayon, gagawin mo ang best mo. Okay lang magkamali. Okay lang bumaksak. And it's okay to take a break when you hit rock bottom. Pero huwag tumigil sa pagbangon. Lagi mong tandaan na kaya mo at kakayanin mo. Maging matapang ka. Dahil ang matapang, oo, umiiyak, pero hindi nagpapasindak. At dahil sa linyang yan, naririto tayo ngayon sa pagkakataong ito, we didn't only make others proud. We made ourselves proud. Naalala ko ang palaging sinasabi ng nanay ko sa akin na grades are just numbers. What matters most are the life lessons that we've learned in every circumstances and situations in life. Through the years, we discover more about ourselves and continuously define who we really are. Hindi natin ito makakamit kung hindi dahil sa tulong ng mga taong nakapaligid sa atin. Now, I would like to extend a heartfelt gratitude to those who have helped me. Sa aming mga minamahal na guro, sa bawat leksyon na itinuro ninyo sa amin, hindi lamang kami natuto tungkol sa mga konsepto at teorya. Ngunit, natutunan din namin ang halaga ng pagtsatsaga, determinasyon at pagmamahal sa pag-aaral. Ang inyong mga aral sa buhay ay hindi kailanman matutumbasan ng anumang aklat. Dahil sa inyong tiwala, suporta at dedikasyon, natuto kaming maging mas matatag at nagkaroon ng karagdagang lakas ng loob. Tunay na bahagi kayo sa aming tagumpay. Naway, patuloy kayo maging inspirasyon sa iba. Maraming salamat po sa mga alaalang ating nabuo. Mananatili itong nakaukit sa aming mga puso. And of course, to the teacher who holds the biggest part of my heart, Ma'am Grace Luyon, thank you for not only being my second mother, but also for being my best friend and best coach. Salamat po dahil lagi kayong nandyan at sa laging pagtitiwala at sa laging pagsabi sa akin na kaya ko. You are the best teacher I could ever imagine and I genuinely mean that. Sa aming napakahusay at napakagandang punong guro, Ma'am Jeneline A. Sadang, at sa aming masiyahin at generous na master teacher, Ma'am Annie Abe, maraming salamat po sa suportang ipinakita nyo sapagkat mas naging masigasig kami at pusigitong pagbutihin pa ang mga ginagawa namin. Lalo na po, may pa-Jollibee at pa-cash prize po kayo sa amin. Thank you po! Simula nang ako'y maging estudyante dito sa PSES, naging pangalawang tahanan na natin ang paaralang ito. Kasama ang mga di man kilala, ngunit agad namang naging kapamilya. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo at saludo po kami sa inyong lahat. Masigabong palakpakan para sa ating magigiting na guro. To my friends and schoolmates, thank you for not only being my second siblings here, but also for being my greatest cheerleaders. Especially to my best friends, you know who you are. Your understanding love is my rock shield during the toughest times. Thank you for being here with me. Sa ating mga ate at kuya dito sa paaralan, who always ensures our safety and always greeted us with a wide smile. Salamat po at kasama po kayo sa mga mamimiss namin. Sa aking mga kapatid, kuya at ate,
Salamat po sa suporta ninyo sa akin. Kayo po ang aking inspirasyon at mga idolo. I love you all. To my parents, pwede niyo po ba akong samahan dito sa stage? My loving parents, the moment I held my pen to write this letter, I couldn't help but get myself filled with emotions. You both have been and continue to be my guiding stars. Without the two of you, I wouldn't be who I am today. Tay, salamat sa pagiging pare mo sa bahay at naging pagtuturo sa amin na maging malapit sa poong may kapal. Salamat. Salamat dahil lagi ka nandun sa amin. Salamat dahil kahit alam kong may pinagdadaanan ka, you chose to be strong and to love our family. Alam kong may mga pinagdadaan tayo ngayon, pero alam ko rin, malalagpasan po natin ito bilang isang pamilya. Nanay, maraming salamat po dahil sa mga pagkakataong nakulit ako, oo nagalit ka, pero hinahawakan mo ang aking palad, hiniyakap mo ko, at inahapros mo ang aking buhok sa mga gabing akala mo ay kulong na ako. Actually po, at some point in life, I will not to grow up. Because I want to stay and still be your baby. Your princess. Thank you po sa lahat ng sakripisyo niyo sa akin. Salamat po at mahal na mahal po namin kayo. Kapwa ko mag-aaral, dilisanin natin ang ating minamahal na alma mater, Patong Santol, and joking is. Ang ilan ay aalis, madalang medalya, sertipiko, at karanasan. Pero ang pinakagusto ko ay iiwan natin ang PSES na may mahusay na kaalaman at nabuong magandang relasyon. Sa ating poong may kapal, pinaalam ko ang lahat ng ito sa inyo. Maraming salamat po. Inaanyayahan po sa gitna ng tablado si Beatrice Grace R. Cabique. Fellow graduates, isang malugod na pagbati sa ating lahat. Ito ay simula pa lamang ng ating paglalakbay tungo sa isang yugto. Tayo ay magkaisa at magtulungan upang makamit ang matatag na kinabukasan ng bagong Pilipinas. Muli, ako po si Beatrice Grace R. Cabique. Mabuhay ang kabataang Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Inaanyayahan po sa gitna ng tablado si Beatrice R. Cabique, mag-aaral na nagkamit ng may mataas na karangalan, at si binibining Joanna Marcia R. Cuya, gurong tagapayo. Ganon din si Ginang Matea Alvin A. Trinidad, ang ating panauwi